Mga kababayan, bukod dyan, dito tayo ngayon. Ito mga kababayan, natahimik na ang buhay ni Digonggong sa dahig eh. Pero pakiramdam ko mga kababayan, parang guguluhin na naman ito ng Quad Committee hearing. Mga kababayan, actually natawa ako itong si SP, hindi alam ang trabaho niya. Ganyan talaga pag laging lasing. Pag laging lasing, lutang. Pag lutang, bangag, lasing, yun. Ito mga kababayan, magandang balita ito. Alam nyo ba, mga kababayan, ipaparating ko sa inyo Investigasyon versus Duterte at Bongo. Naku, nanahimik na si Digong doon. May panibago na naman ito. Ano nga ba ito? House Box call to prove Duterte go over drug Pogo links. Ito na. Actually, mga kababayan, iimbestigahan ng Quad Committee hearing si Bongo at si Bato. Si Bato, si Duterte at si Bongo. Bakit? Itong kay Duterte about sa drugs. Pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyong imbestigahan ang sinasabing joint bank account ng mag-amang sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa report ng Quad Committee, inirekomenda sa Anti-Money Laundering Council na imbestigahan ang joint account ng mag-amang Duterte na pinaniniwala ang nakatanggap ng pera mula sa kalakalan ng illegal na droga. Nako! Mga kababayan, narinig nyo po. Kung hindi man nakakalkal sa impeachment itong 2 billion drug money na joint account, ni Digong at ni Pusit, kakalkalin ito ngayon ng Quadcom sa 20th Congress. So, July, August, kakalkalin na ito. Nako, mga kababayan, abangan po natin yan. Sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, maghanda-handa na kayo. Magimbal po talaga kayo. Ngayon ninyo tanungin mga kababayan, fake news ba? Si Antonio Trillanes IV or si Digong? Kung lahat ng aligasyon ni Trillanes ay fake news, bakit walang aksyon ang mga Duterte kay Trillanes? At ito na nga ang balita ng DZMM Teleradyo ng ABS-CBN. Nais paimbestigahan ng Quadcom ng Kongreso ang joint account na 2 billion drug money di umano ni Digong at ni Sara sa Quad Committee hearing. Naku po, mga kababayan. At bukod dyan, mga kababayan, si Bongo, iimbestigahan din patungkol sa reward system, yung pagpatay sa war on drugs, kung galing ba ito sa Pogo, mula sa Pogo boss na, sige, ipatumba mo to, ipatumba mo yan. At merong bayad, at mismong si Digong nagsabi, sinabi ko talaga na merong bayad yan. Ako mismo galing sa confidential fund ko. Yung tira-tira. Binayad ko na halimbawa makapatay sila pag may sobra binigay ko pa. Sabi ni Digong sa Quadcom yan. Tuloy natin. Nag-ugat ang investigasyon sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na naglalaman ang bank account ng pondo mula sa mga drug lord. Nauna nang hinamon ni Trillanes si dating Pangulong Duterte na lumagda sa bank waiver. Tignan natin. May ano dito picture, pera ata. Tanggap ng pera mula sa kalakalan ng illegal na droga. Nag-ugat ang investigasyon sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na naglalaman ang bank account ng pondo mula sa mga drug lord. Nauna nang hinamon ni Trillanes mula sa drug lord. Ayan po, Rodrigo Duterte, Sara Duterte bank transaction. Ayan po, mga kababayan. Actually, naka-blurred po siya. Naka-blurred po siya, mga kababayan. Ayan po yung bank transaction po ng mag-amang Sara at Digong. So, yan daw po ay galing sa drug money. No, mga kababayan, hindi po pinapakita dito, naka-blurred po, no? Ibini-blurred po ito ng DZMM Teleradyo.
No? So biniblurred nila, yan daw po ang bank transaction ng mag-amang Sara Duterte at Digong Duterte. Galing sa droga mula sa aligasyon ni Senator Antonio Trillanes IV na born and raised in Caloocan, hindi magnanakaw, hindi rapist at hindi adik. Ayan po mga kababayan. So klaro po ha, kapag may ebidensya, nga ang DDS niyan. So ito na, mga kababayan, continue. Dating Pangulong Duterte na lumagda sa bank waiver para patunayan ang akusasyong inilipat ng drug lord na si Sammy Uy ang mahigit 2 bilyong piso sa bank account ng pamilya Duterte noong 2007 hanggang 2015. 2007 hanggang 2015, 2 billion pesos. 2 billion pesos. Sabi ni Wisely 12, Matthew 12, iyan ang tinatakpan ng senador na Go at Bato at Robin Aimitot. Yung 2 billion. Iyan yung kinakatakutan nila, Ma'am Tita Madel. Yan din ang sabi ni Luke Espiritu na hindi akwital ang habol ng mga Duterte sa impeachment. Ang habol nila dyan na hindi malaman ng taong bayan ang koneksyon nila sa sindikato. Nako. Tuloy! Rekomenda ring imbestigahan ang sinasabing koneksyon ni Senador Bongo sa illegal na pogo. Nako! Kasunod ito ng Si Bongo! Iimbestigahan din daw ang koneksyon sa pogo. Nako! Damay-damay na to, mga kababayans. Bongo, iimbestigahan sa illegal na pogo. Nako, Diyos mio, Marimar, anak ka ni Jesus. Hindi ko alam sinong kumadrona. niya ni Police Colonel Jovi Espenido hinggil sa quota at reward system sa pagpapatupad ng war on drugs. Si Joby Espinido, yan po yung nagpatay kay Mayor Aldong Paruhinog na hinagisan niya ng granada at sumabog at namatay si Aldong Paruhinog na mayor ng Osamis. At mismong si Espinido ang nagsabi na may reward system na kapag ilan ang napatay, may makuha ka. Ayan, 5,000 live viewers. Like po tayo. Pantay po natin yung ating like. Eto na, mga kababayan. Nako po, eto na nga, isang pulis binulgar na meron palang reward system. Pag ilan ang napatay, may bayad ka. Ayon kay Espenido, pinadadaan sa senador ang perang ginagamit sa reward system na sinasabing pinopondohan ng mga pogo. Ito yung binulgar dati ni Garma, mga kababayan, na si alias Muking. Di ba? Bago ito mapunta sa pulis, si alias Muking ang may bit-bit dumaan kay Bongo papunta sa reward system, papunta sa mga pulis. Diba? Naalala nyo si alias Muking? Yung sa Quadcom na umiiyak-iyak si Garma. Sino ba yun si alias Muking? Nako, mga kababayan. At sino nga ba ang tauhan, kaninong tauhan si Muking? Kay Bongo daw. Sabi ni Garma yan sa Quadcom hearing yan nako, Muking, kumusta ka na, Muking? Na-miss mo ba si Bongo, Muking? Nang inirekomenda ng Quad Committee na kasuhan ng crimes against humanity si dating Pangulong Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa, gayon din ang mga dating PNP chief na sina Oscar Albayalde at Debold Sinas dahil sa sinasabing patayan sa war on drugs. Nako, mga kababayan, narinig nyo naman. Hindi po tayo gumagawa ng kwento. Hindi din po tayo gumagawa ng imbentong salita, kundi galing sa balita, no? Reward system sa war on drugs, alam ni Bongo, kay dumaan daw kay Bongo. Iimbestigahan daw ngayon ng Senado. Ito namang joint bank account ni Digong at ni Sara, iimbestigahan ng Senado. Kawawa si Tatay Digong. Sinakay sa eroplano na kapaa.
Pag sure, diya Bongo, oy. Kawawa si tatay. Sinakay sa eroplano, nakapaa. Tignan nga natin kung totoo ba yung sabi ni Bongo. Baka mali yan, Bongo, ha? Tignan nga natin yung picture ni Duterte, sinakay sa eroplano. Duterte, wait lang. Duterte to Dahig. Dahig plane. Tignan natin kung nakapaa ba si Digong. Mga kababayan, ito po yung picture. Wait lang, image muna, image. Nakapaa ba talaga si Digong? Alam nyo, minsan, Bongo, napakasinungaling mo talaga. Paano mo sinabi, Bongo, na nakapaa si Digong? Ano yan? Nakapaa ba yan? Ay, na sapatos, suot. Ano yung sinasabi? Kawawa si tatay. Sinakay sa eroplano, kinidnap, nakapaa lang. Grabing paa yan. Sapatos yan, oh. Grabe, malabo na yung paningin mo, Bongo. Paano pa yung malasakit center mo niyan? Niya? Kakaawa, gid si tatay. Sinakay sa eroplano, nakapaa lang. Nakapaa. Paa ba yan? Sapatos Adidas man yan, no? Na Japan made. Style Japan style na Adidas yan, no? Paano mo nasabing nakapaa? Nakarilo pa nga ng Tecno Marine. Relo ni Willie Rebellame. Ay, hindi to Tecno Marine, ha? Ano to? Rolex. Hublot ba yan? Kublot. Tingnan mo. Adidas. Japan style. Tapos nakapaa daw si tatay. Kawawa si tatay. Sinakay sa eroplano, nakapaa. Shoes man na, oh. Di mo na paa. Di man ko natiil good, Bongo. Gapasagad ramang ka. Di man natiil. Sapatos man na yung gisuot good, oh. Gapakaulaw naman, di man ko natiil good. Akuha, bago kasi antiil good. Asa man ang tudlo si antiil, ana? Asa man na yan tudlo, ana? Unsa man na siya nag-foot binding? Chinese na pala si Digong ngayon, nag-foot binding, dikit ang daliri. Kapasagad lamang ka, Bongo, oy. Converse ba na yung sapatos? Di man good na Converse good, ma'am. Adidas man good na, yung Japan na style na Adidas man good. Ginoo ko. Di man good na tinuod, Bongo, bakakon kay kabunggo. Hindi man nakapaa si Digong sumakay ng airplane, nakasapatos baya. Pakinggan natin sinabi ni Bongo. Ito, Bongo. Nakapaa si Digong. Ay, Diyos. Alam niyo, wala siyang sinelas. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Pati tsinelas niya, wala. Nakapaa. Ang galing mo. Pati tsinelas niya, wala. Nakapaa. Putang ina. Nakapaa daw. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Pati tsinelas niya, wala. Nakapaa. Putang ina. Ang pakasinungaling ninyo, pangit. Diyos mio. Ang gagaling ninyo magsinungaling. Ngayon mga DDS, putang ina ninyo. Ngayon ninyo sabihin
ako na naman mali. Kasi napansin ko na sinungaling si Bongo. Na si Digong, pumunta ng dahig, nakapaa. Ano yan? Chinilase? Sapatose? Paahe? Pumunta ng dahig. Nakapaa. Wala siyang sinelas. Oh. Pati sinelas niya, wala. Wala. Nakapaa. Nakapaa siya. Putang ina, parang ayaw ko na maniwala sa mga senador sa ating bansa. Lahat mga sinungaling. Ma'am Heidi Yang! Ikaw shoutout, kumusta ka na, Ma'am Heidi Yang? Nako. Diba? Alam nyo na. Paimbestigahan sila. Alam nyo na. Dito, mga kababayan. Speaking of Bongo, dito ta kay Bato.